Hello, welcome back to my channel on Discipline. Today is my 15th vlogs and yung aking 14th vlog video was actually entitled yung Nasa Pilipinas ang Katuparan ng Pagwawakas ng Mundo. Now in this 15th video that I will be releasing, I had to tell you ano itong nasa Pilipinas that is magiging katuparan ng pagwawakas ng mundo. Ito po ay diniscuss ko na, although hindi siya ganun ka-detailed sa 14th video ko, kung saan ito po ay yung disiplina ng Diyos na dapat maipalaganap hindi lang sa Pilipinas kung hindi sa buong mundo. Now I have compiled about 6 verses in the Bible na nagpapakitang ang disiplina ng Diyos ang napakahalagang bagay na kailangan sa pagwawakas ng mundo. At ito nga yung aking topic for today. Una sa lahat dito, yung minention dito sa Matthew 24:3. Jesus was sitting on the Mount of Olives. The disciple came to him privately. Tell us when this will happen and what will be the sign of your coming and of the end of the age. Sinabi dito ni Jesus Christ sa Matthew 24:14, and the gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. So napakahalaga mo na maituro yung gospel of the kingdom. Hindi ito nabigyan emphasis ng karamihan sa mga churches natin. At sabi ko nga, unang-una kasi napakahirap talaga na ituro itong kingdom of God nito. Para maituro mo itong kingdom of God nito in a complete way, kinakailangan maituro mo muna yung righteousness of God. Because hindi ka po pwede makapasok sa kingdom unless you know what is righteousness of God. Eh, hindi mo rin maituturo yung righteousness of God unless maituro mo rin yung disiplina ng Diyos. Diba? Yan, diniscuss ko na yan sa vlog number 14 ko. Video number 14. Kaya, itong disiplina ng Diyos na to, ito yung makikita natin na naituturo sa Pilipinas, papalaganap sa mga Pilipino, at ang mga Pilipino naman ay gagamitin ng Diyos para ipalaganap sa buong mundo upang ang kanyang kingdom ay maituro at maipalaganap din. Pag ito naganap na, sabi nga natin, hindi ko pinapangunahan ng ating Diyos, ang ating Panginoon, subalit yun ang sinasabi sa Scripture. At alam naman natin na ang Scripture, kung ano yung sinabi, sinagkakatotoo. Now, ang pangalawang verse na natin dito, pag-aralan natin, sabi ko nga, yung kay Daniel's prophecy. Yung prophecy kasi ni Daniel, meron na kagad hint na yung disiplina ng Diyos. Papabasahin ko sa inyo, sa Daniel 12:3-6, sabi ganito, but you, Daniel, roll up and seal the words of the scroll until the time of the end. He will go here and there to increase knowledge. So dito, meron tinatagong words kay Daniel na ilalabas lang sa end time. And dito sa verse na to, nagpahiwatig dito kung kailan yung end time na yan. Sinabi, many will go here and there to increase knowledge. So ilalabas itong word na to on the end time, and that end time is when there is an increase in knowledge. In which case, nasa stage na tayo ngayon. Halos wala nang imposible sa knowledge. AI, Neuralink, di ba? Tanungin mo sa internet, lahat nandyan na ang information. So this is the end time that this Daniel thing is talking about. And merong words na nakatago na ilalabas pa yan. Ano yun, So anyway, sundan natin si Daniel 12:9-10. Sabi dito, go your way, Daniel, because the words are so rolled up and sealed until the time of the end. Sinulit na naman. But this time, nagpahiwatig na kung ano itong words na nakatago na to. Sabi niya, many will be purified, made spotless and refined. So, ano ba yung purified? Malilinis, Sabi na natin sa madidisiplina. But the wicked will continue to be wicked. So dito nag-discuss siya about wickedness, which is the opposite of righteousness. And righteousness, all the while we know, is about the discipline of God. So dito parang sinasabi niya, yung mga walang disiplina, lalong nagpapakawalang disiplina. None of the wicked will understand. Wala dito sa mga taong walang disiplina na to, ang makakaunawa. But those who are wise will understand. Sino itong wise nito? Ito yung tatanggap lang sa disiplina ng Panginoon, yung makikinig sa kanyang disiplina. Nagaya nga ngayon, sinasabi ko na sa inyo, yung makikinig lang, yan yung masasabi nating wise. Yung pinoprophesy dito kay Daniel 12:9-10. Now, ano nga itong words na ito na sinasabing itinago na pinakita sa mga huling araw na
referring to wicked, etc., etc., no? Sa Deuteronomy 4:36, anong sinasabi dito? From heaven, He made you hear His voice, to discipline you. On earth, He showed you His great fire, and you heard His word from out of the fire. So ito palang words na ito na nakatago is referring to the discipline of the Lord. Words, discipline ito na ilalabas sa mga huling araw. No? Now, tingnan naman natin yung discipline sa 2 Timothy 3:1-5. Ang sabi dito, there will be terrible times in the last days. At the last days and times are terrible daw. Okay, people will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, considered lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power. Lahat ito diniscuss ko dun sa isang video ko dito. Panoorin na lang mo dito yun, no? Yung mga past video ko. Na sinabi ko yung pagbagsak ng disiplina ng tao. At lahat ito diniscuss ko all the while. Doon sa video na yun, pinakita ko, lahat na itong nang pangyayari na ito ay all are problems of either personal discipline, organizational discipline, and spiritual discipline. In short and simple language, yung discipline sa mga huling araw ay babagsak talaga. Kaya mga kailangan ng katuruan ng disiplina sa mga huling araw eh. Kasi sabi ko nga sa kanila dito, yung kawalan ng disiplina ng tao, hindi dahil sa wala siyang disiplina. The worst problem of discipline, sabi ko nga, is not just the lack of it, it's simply the ignorance. Walang nagtuturo, walang libro, wala tayong natutunan yan na detailed, no? As detailed as I have written probably in my book. No? So, sa Acts 2:17, ito rin sinasabi. In the last days, God says, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy, your young men will see visions, your old men will dream dreams. So dito, sinabi na naman yung in the last days, so end times pa, no? Ipo-pour out ng Panginoon yung kanyang Holy Spirit. Marami magiging prophets ng God. Kaya kung sinasabi po ng Bible na maraming false prophets, mas marami ho ang true prophets na ipapadala ng Panginoon. Bakit? Eh sinabi niya dito, I will pour out my spirit on all people. Hindi lang isa. On all eh. So marami. Mas marami ito sa false prophet. Your sons and daughters will prophesy. Di ba? Ayan. Paano magaganap yung pag-pour out ng spirit niya kung walang disiplina? No? Sa Proverbs 1:23, anong sinabi? If you turn to my discipline, then I will pour out my spirit upon you and teach you my words. So merong outpouring of the Holy Spirit the moment na nagkaroon tayo ng disiplina ng Panginoon. Kaya sa paglabas nga nitong discipline teachings natin na to, na pinapalaganap natin, disiplina ng Lord, no? Eh marami ho mapupour out ng Holy Spirit. Yung kanyang salita talaga may papalaganap. Mapupulpil yung Malakay 1:11, mapupulpil yung Jeremiah 31:10, Isaiah 24:15, ng boldly, no? Yung mga words na maisishare. Yung kingdom of God, maituturo ng gusto yan sa buong mundo. The moment itong discipline ng Lord na to, may palaganap natin sa bansa. And the whole world will be able to inherit those the blessings of this discipline thing of God. These words, no? Now, tingnan din natin dito sa sa Matthew 13:49-50, no? Ito rin na sinasabi dito. This is how it will be at the end of the age. Ganito yung nangyari. The angels will come and separate the wicked from the righteous and throw them into the blazing furnace where there will be weeping and gnashing of teeth. So imagine sa end times pala, kapag pupuntahan dito ng Panginoon, yung kanyang mga angel, para i-separate yung wicked from the righteous. Eh sino po ba itong mga righteous na to? Ito po yung may mga disiplina ng Panginoon. Sinabi na natin yan sa Hebrews 12:11, no? No discipline is pleasant at the moment, but painful later on. However, it produces the harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. So, talagang sa end time, kung wala yung disiplina, hindi magaganap itong mga nakasulat na sa verses na to. Hindi mapupour out yung kanyang Holy Spirit, hindi maseseparate yung righteous from the wicked, di ba? Hindi masosolve itong mga people's discipline problems, di ba? Hindi mapupulfill yung Matthew 24:14, hindi may tuturo yung kingdom of God. Kasi hindi mo may tuturo yan. Kung wala, hindi may tuturo yung discipline. So, hindi mapupulfill yung Matthew 24:14. Ganito po kahalaga yung disiplina ng Panginoon. Nasa ngayon, wala akong nagtuturo yan, walang nakakaalam yan. Kaya nga dun sa sinabi ko, no? At ito pa, in the Great Commission, maybe familiar po kayo dito sa Matthew 28:18-20. Ano sabi ng Panginoon dito nung siya nag-resurrect?
sa kanyang mga disciples, no? Sabi niya, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations. So ito, yung disciples of all nations, similar ito doon sa yung sa Matthew 24:14 na sinasabi niya, for the gospel of this kingdom has to be preached to the whole world as a testimony to all nations, no? You understand yan? Paano mo may tuturo yan kung walang disciples? Kaya siya mag-make na disciples sa lahat ng mga bansa. Paano? Sabi niya, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. Ano ba ibig sabihin ng teaching them to obey everything I have commanded you? To teach someone to obey, specifically to discipline. No? And what is the commandment of Jesus Christ? Love God, love your neighbor as yourself. So, disiplinahin natin sila para matupad itong pag-ibig ng Panginoon. Yan ang trabaho ng disciple of Christ. No? At para matupad yan, kinakailangan magkaroon tayo ng spiritual discipline para mag-manifest yung love of God, organizational discipline para mag-manifest yung love of neighbor, at personal discipline para mag-manifest yung love of self. Kasi ang commandment na nga is love God, love your neighbor as yourself. Ano sabi niya sa huling huli? And surely I am with you always to the very end of the age. Ano ba yung sabihin na He will be with us up to the very end of the age? End of the age, ibig sabihin, yung Holy Spirit will be with us, and at the end of the age, pagdating niya, no, kasama-sama pa rin natin siya. No? Kaya dito, disiplina pa rin ang kailangan hanggang sa kanyang pagdating. Diba? Disiplina pa rin. Hanggang doon sa The Great Commission niya. Kaya nga, ganito po kahalaga itong disiplina ng Panginoon na to, na sa ngayon ay walang nagtuturo, no? Ng ganong kalalim na as I have discussed it in my book, my ebook. I wrote this for 20 years, no? Hindi ito ordinary kasi ito po ay, akala ko nung dati ay isang ordinary motivational or leadership book, no? Yun pala, ito po talaga ay mensahe pala ng Panginoon kung saan ako ginamit para ito ay mabigyan ng malalim na kahulugan spiritual sa ating mga buhay. Ngayon, ang masasuggest ko po sa atin dito, kinakailangan po may palaganap itong libro na to. No? And kung tayo po ay naniniwala na ito po talaga ang mensahe ng ating Panginoon based on what I have discussed dito sa mga verses na to, at marami pa, hindi ko na lang mag-ano sa inyo dito, suriin ninyo, makikita ninyo yung disiplina ng Diyos ang talagang kailangan sa huling araw na to. Kaya kung kayo naniniwala, sabi ko nga sa inyo, napakahalaga na magkaroon kayo ng kopya nitong libro na to. I have actually my ebooks. The ebooks are available in my website. No? You can download the ebooks there. Sabi ko nga doon sa website ko, actually nakalagay doon yung price, no? Kung saan ako ay pwede kayong makakuha ng ebook. Pero sabi ko nga, I don't think I have to put a price on it, no? Kasi sabi ko, napakahalaga nitong mensahe nito. This is actually priceless. Sinabi ko na nga sa past video ko, if somebody will tell me on a contract to give me 100 million not to release this book, I will not accept it. Kahit na 200 milyon, 1 billion, 1 trillion, I will not accept, no? Kasi napakahalaga na itong mensahe ng disiplina ng Diyos na naisulat natin ay binibigay sa libro na ito ay makarating sa bawat tao. Kasi itong disiplina na to, may kaligtasan po dito, hindi lang dito sa ating temporal life, kundi sa ating eternal life. Sinabi po yan sa Proverbs 4:13. Sabi ng Lord, hold firm to discipline, never let her go, guard her will, for she is your salvation. Kaya, in-encourage ko kayo, lahat nyo na yung naniniwala kasi wala po akong amount ay nalalagay dun sa no? You can secure a copy of this ebook depending on how you're going to, I just ask for any donations. You can give, for this ministry to continue kasi marami po ang project kaming gagawin para may palaganap itong discipline ito sa ating bansa at matupad yung propesya ng Panginoon dito. Na hindi ko kakayanin ito mag-isa. Meron po tayong mga taong kasama dito, pakakanin po natin yan, bibigyan pa natin ng mga suporta rin yan, financial, whatever, no? At nangangailangan po ako talaga, sa totoo lang, ng financial resources para lamang maisulong ito mula sa Pilipinas, eventually sa buong mundo. Kaya
ayoko naman hong itong pabayaran sa inyo. Ayoko ibenta ito kasi I'm sure maraming magsasabi na binibenta niyo yung salita ng Diyos, ginagamit. No, hindi po. Kaya po sinabi, dito, binibigay ko po sa inyo na libre, no? Depende na lang sa donations na ibibigay ninyo at love tip na ibibigay ninyo. So, ando doon po sa ebook sa website ko, buksan nyo lang dyan, no? And then, all you have to do is just, you can put your donations, your love gift in the form of GCash, no? Or GCash and to our BPI accounts. And with that, just email those receipts to us, and we will download you the ebooks, the 2 ebooks that we have prepared for you. Yun yung Discipline for Everyday Living and the Best Ways to Discipline. Napakaganda po nitong libro na to at ang pagkakagawa ng ebook na to, at hindi po kayo talaga masisiyahan po kayong basahin ito. So, yun po ang aking mensahe sa araw na to, na ito pong discipline na to with all these verses proves that this indeed is the message of God to the Filipinos. Nasa Pilipinas po ang katuparan ng pagwawakas ng mundo dahil narito po yung disiplinang ipatuturo niya sa buong mundo. Okay? Salamat po.